Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya dito, "Hello Ders, naiyak kami tuloy but ma-realize naman na mag-open kami sa TV at 8:45 PM. Siguro pinalagay nila sa first slot ang Blood versus Duty kasi si FM Reyes ang isa sa direktor ng show na yon. Hindi nila iniisip na may masasaktan. Medyo nagmamadali sila. Akala nila siguro kikita ito ng malaki. Wala silang hiya. Aba, sino sila? Sino sila na bigla na lang ginawa ang paglilipat-lipat na lang? Walang respeto sa mga cast ng Di Alibay. Doon sila makinig sa mga bashers. Hindi nila iniisip ang mga fans na isa sa nagbigay ng kita sa production nila. Kayo na kung ang tao ay walang respeto sa atin, anong ibig sabihin yan? Di ba bastos? Minamaliit nila tayo. Lalo na sa ating idolo, kaya ngayon pa lang, sana kamahina't atakihin sila sa kanilang konsensya. Walang manners, but let us see what's the result of what show. Sana babagsak yan. Tama po kayo dyan, Ginang Edetana Donza. Hindi po nila iniisip yung mga masasaktan ng mga supporters, mga cast ng Di Alibay, lalo na si Kim and si Paulo. 'Di ba? Di lang siguro nila pinapakita na nasasaktan sila, pero deep inside, sobrang off noon mga kakimpaw. 'Di ba? Pero wala tayong magagawa dahil ganun talaga mga kakimpaw eh. Pero support pa rin tayo sa Di Alibay. 8:45 simula po April 6. So maraming salamat sa komento Ginang Edetana Donza. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Maridesh. Sabi niya, "Hi Dries, kumalma na ako dahil naglabas na ng series of message si Kim, written by Pau. And I will support the new 8:45 PM slot of The Alibay kahit napanood ko na dahil nag-subscribe ako sa Prime Video just for them. But sa inis ko sa ABS, nag-umpisa na rin akong palitan ang pinapanood ko. I'm watching Agenda instead of TV Patrol. All Out Sunday instead of ASAP. Alibay lang and it's showtime ang pinapanood ko sa ABS. Yung nagsasabing ang KPA masyadong mareklamo at maangas dahil lang sa pagpalit ng time slot will face the repercussions of your decision. Hindi nyo kami pag-aari, so kung i-boycott namin yung channel nyo, walang sisihan. Thank you sa updaters and more power." Tama po kayo dyan, Ginang Maridesh. Ngayon nila matitikman ang bagsik at galit ng mga Kimpaw supporters dahil po sa ginagawa nilang paglilipat or paglipat ng time slot ng Di Alibay. 'Di ba? Talagang ang dami pong na-disappoint. Merong sumama ang loob, may naiyak pa nga po mga kakimpaw dahil syempre, 'di ba? Hindi po biro na, 'di ba, pinaasa tayo na doon na si Kim and Paulo sa time slot na 'yon. Tapos ngayon ililipat sa second. Tapos pagdating po ng Sigabo, magiging third slot na ang Di Alibay. Sobrang ano to eh, tindi na to para sa mga seniors na bawal mapuyat. Yun kasi mga seniors ang iniisip natin mga kakimpaw. Kaya sana magbago po ang ihip ng hangin. So maraming salamat sa komento Ginang Maridesh. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng linggo at unahin nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa naging post po ni Eric Jan Salot 9 hours ago. Sabi niya, "Parang nakakaramdam ako ng pagka-off." Although wala siyang tinutukoy dito kung para saan yung pagka-off niya mga kakimpaw, pero kinokonek ito ng ilang supporters na para ito doon sa paglipat nga po ng Di Alibay sa ibang time slot. So tila maging si Sir EJ mga kakimpaw ay hindi na rin po nakapagtimpe at naglabas na rin po ng kanyang saloobin
sa kanya nga pong pagka-off. Sabi nga po ng ilang mga nag-comment, as Kim Pao fan, off din ang feelings towards ABS. But since Kim posted sa X tried to understand, but Sir EJ, you can't blame us fans. May feelings po kami, lalo na sa bashing towards Kim. I hope you understand. Rest assured, we are not the heated minds. So, bali dalawa po yung iniisip ng mga fans. So, pwede rin itong pagka-off ni Sir EJ sa ABS dahil nilipat nga po ang The Alibay, or pwedeng pagka-off sa mga fans na kung saan talaga naman pong nagre-reklamo. Normal lang naman pong magreklamo mga kakimpaw, lalo na kung hindi po nila nagugustuhan ang mga desisyon ng management. Sabi pa nga ng isang nag-comment, nothing wrong on second slot, medyo off lang yung planning kasi nakakaawa si Kim na pinagtatawanan at binabash dahil paiyak-iyak pa raw, tatanggalin din naman pala. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga kakimpaw, na nasayang po yung luha ni Chinita Princess, 'di ba? Tapos tatanggalin din naman pala sa first slot at ililipat sa second at magiging third slot din ito pagdating po ng Sigabo. Kaya marahil maging si Sir AJ, mga kakimpaw, ay nakaramdam po ng pagka-off sa mga desisyon na katulad nito. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong naging post ng 2MTN. Sabi niya as usual, tagalinis ng kalat si Kim sa network, backlash. Sorry, but the fans are not as kind as Kim. We speak our minds when it matters. And when we know the network is not doing right by their subscribers, I am not a certified kapamilya. No more. Tapos may nagkomento po na ginawa pang filler ang The Alibay, pero paldong-paldo sa ads, 2K plus in 2 weeks. Buti na save ni Mother Rhea ang video. Nalaman na third slot sila kaso di pa tapos. Ibang show, sa shooting nila sila muna nag-fill in. Sobrang bait ng Kim Pao, kaya all out support ko sa kanila. Sobrang dumagsa po talaga mga kakimpaw yung mga reklamo ng mga fans, ng mga casual netizen nang baguhin po talaga itong time slot ng The Alibay simula po April 6. Siyempre hindi talaga may iwasan yan. Merong nagtatampo, merong umiyak talaga mga kakimpaw, meron pa nga pong na high blood dahil sa balitang ito. And si Paolo naman mukhang pinapakalma po ang mga Kimpaw fans through sa account ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Diba nag-post po siya kagabi na iniisip nga po ng marami. Parang si Pao yung nag-post sa ex-account ni Kim Chu dahil walang emoji. Tapos direct to the point. So parang si Paolo nga mga kakimpaw dahil syempre nagbabasa siya ng mga comment, mga sentimiento ng mga Kimpaw fans at supporters. Kaya ayun, naiintindihan din marahil ni Kim at Paulo yung nararamdaman po natin. Kaya nag-decide sila na alam niyo yun, na mag-usap, tapos mag-decide na mag-post para pakalmahin ang lahat. Kaya sana intindihin na lang natin mga kakimpaw, hayaan na lang po natin. So maraming salamat po mga kakimpaw at hanggang dito na lamang po ang ating update. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.